Ako si Primo Numbra. Ang kwento natin ngayon ay mula kay Leo at sa kanyang naging karanasan sa bayan ng Antipolo, Rizal. Narito ang kanyang salaysay. Kumusta ka, Primo? Ang pangalan ko ay Leo. Nangyari ang ikukwento ko sa inyo nung high school ako at magbakasyon ako doon sa lugar ng pinsan kong si Mulong. Bakasyon kasi sa eskwela noon at eksaktong nalalapit na ang piyesta sa kanila. Kaya inimbitahan nila ako na doon maglagi ng isang linggo. O Leo, andiyan ka na pala. Halika na, umakyat ka na. Salamat. Andiyan ba si Tito? Oo, nandito si Papa. Halika na, halika, tulungan kita. Iabot mo sa akin yung isang bag mo. Oh, ito, salamat. O Leo, napaaga yata ang dating mo. Tito, maganda umaga po. Yun nga po kasi. Akala ko doon sa ikalawang bus ako makakasakay. Ayos lang yan. Sakto rin naman ang dating mo. Dahil patapos na itong niluluto ko. Para sabay-sabay na tayo makakain ito ni Mulong. Siya nga pala, Mulong. Inaayos mo na ba yung tutulugan nitong pinsan mo dyan sa loob ng kwarto? Opo pa, kagabi pa. O sige, samahan mo muna tong si Leo para makapagpalit. Pagkatapos, pumunta na kayo rito sa kusina para makapananghalian tayo. Maraming salamat po, Tito. Ramdam ko ng mga sandaling yon na excited ang pinsan ko na magkita kami. Kung dangan kasi, bihira kami magkita. Halos 2 taon na ang nakakaraan. Nung huling mangyari yon, yun na yung bumisita sila sa amin. Nang merong nabiling sasakyan ng papa niya, malapit sa bayan namin. Uy Leo, saktong-sakto, marami rin bumisita ritong mga taga Maynila. Mga chicks na magaganda. Kausap ko yung isang tropa kagabi. Sigurado raw na pupunta ang mga yun sa sayawan. Ano ko ba naman, Mulong? Di naman ako nagpunta rito para makapag-nyiks eh. Nagpunta ako rito para makapag-relax. Alam mo naman, kung gaano ka-stressful sa eskwela. Lagi akong tinidikdik ni tatay. Pambihira naman kasi. Napakalupit naman kasi ng kuya mo. Lahat na lang yata ng award. Hinakot. Yun tuloy yung expectation sa'yo. Napakataas. Hindi ko naman pinangarap na higitan yung si kuya. Sakto lang na may maipakita ako maganda kay tatay. Sigurado matutuwa na rin yun. Kaya nga nagpupursige ako na maigi. Lalo na't huling taon na ng high school. Etong susunod na pasukan. Ikaw, kumusta naman si Tito Martin sa pag-aaral mo? Naku San, wala kaming problemang mag-ama. Masasabi lang ni Papa, wag ako magiging repeater. Kahit umulan daw ng palakol yung card ko, okay lang yun. Basta makagraduate ako. Kasi nga naman, meron kayong successful na talyer dito. Balang araw, mamanahin mo rin yan. Yun nga ang problema ko San eh. O bakit na naman? Parang hindi naman yun ang nakikita ko sa sarili ko eh. Ano na naman yan? Kasi, sa ngayon parang gusto kong maging rapper. Ano? Marunong ka ba man namang mag-rap? Hindi pa. Pero mapag-aaralan din yun. Ramdam ko talaga, magiging sikat na rapper ako. Parang si Francis Magalona. Uy, tumigil ka nga dyan, Mulong. Nung nakaraang magkausap tayo, sabi mo, pakiramdam mo magiging magaling kang basketball player. Sabi mo pa nga, mahihigitan mo si Alvin Patrimonio. Diyos ko, iisang dangkal lang ang laki mo. Oo nga, na-realize ko nga yun. Kaya nga ngayon, gusto ko na maging rapper. Kasi hindi kailangan maging matangkad para maging rapper. Nasa gitna kami ng ganung pag-uusap nang biglang bumukas ang pintuan. Hoy, Francis Magalona! Bilisan nyo na dyan! Kakain na tayo! Ang lakas-lakas ng boses mo, dinig na dinig kita dito sa kusina! Antanan mo na yung kalokohan mo, ha, Mulong! Pagkasabi nun, ay tumalikod na kagad si Tito Martin upang bumalik sa kusina. Doon ay nagkatinginan kami magpinsan. At makalipas ang isang maikling saglit ng katahimikan, ay bigla kami nagtawanan. Maya-maya pa,
Tito, maraming salamat po. Napakasarap ng niluto niyo sinampalukang manok. Wala yon. Bukas, pagluluto naman kita ng adobo sa gata. Sige na, magpahinga ka na muna dyan sa sala. Mulong, ligpitin mo na itong mga pinagkainan natin. Opo pa. Pagkatapos makapagligpit ng pinagkainan, ay lumapit sa akin si Pinsang Mulong. Tara, Leo. Doon tayo sa likod. Mas mahangin doon. At pumunta nga kami sa likod ng bahay nila. Tandang-tanda ko pa. Ang sarap sa pakiramdam nung nakatambay kami doon. Napakaganda ng paligid. Napakasariwa ng hangin. Napakapayapa. O Leo, kumusta na nga pala doon sa inyo? Okay lang naman. Ang mama mo, kumusta na? Medyo hindi umuokay ang pakiramdam ni Mama. Hinihintay lang namin na dumating si Ate Cora mula sa Canada. Ipapatingin daw si Mama sa espesyalista. Sana nga umukay ng kalagayan ng mama mo, San. Oo nga, sana. Ay teka, maiba ako. Mamayang gabi may pupuntahan tayo. Saan naman tayo pupunta? Doon sa plaza. Meron doon bagong peryahan. Peryahan? Ano namang gagawin natin dun? Ano ka ba? Maraming mga palaro doon. Tsaka baka maraming chicks tayo makita doon. Malay mo, magkajowa ka na. Simula nung magkahiwalay kayo nung si Belen, hindi ka na nagkajowa ulit eh. Kailan ka ba uli nagkajowa? Panahon pa yata ng Kastila. Aba, kaong na yan, San. Uy, ano bang pinagsasabi mo? Pambihira naman yung bunganga mo. May pagkabastos din eh. Nagsasabi lang ako na totoo. Tsaka, yung puso mo, panahon na para magkaroon na ulit ng laman yan. Para maging masaya ka naman. Parang Bernie Santo lagi yung mukha mo eh. Hindi naman yun ang problema ko, Mulong eh. Alam mo naman yan. Oo nga, sa ngayon hindi yun ang problema mo. Pero makakatulong na magkaroon ka ng nobya para sumaya ka. Ay, nako, ewan ko sa'yo. Tara, pumasok na nga muna tayo para makapagpahinga. Pagod pa ako sa biyahe. Siya, sige, tara. Kinagabihan. Oh, Mulong. Ano naman yung suot mo? Di ba nakakaya naman masyado dito sa suot ko yan? Nakashort lang ako oh. Tapos ikaw, naka-ambil ka pang pantalon. Para ka namang a-attend ng concert eh. Ano bang kinukontra mo dyan, San? Okay nga to eh. In preparation to para dun sa mga makikilala nating chicks. Tsaka, ito daw ang uso ngayon sa Maynila. Mulong, pero hindi mo ako makikitang pumoporma ng ganyan. Alam mo, Leo, kung naiinggit ka lang sa taglay kong kagwapuhan, manahimik ka na lang, okay? Tara na! At Ferris wheel na ako! At umalis na nga kami ng pinsan ko. Ganon talaga si Mulong. Napakamasayahin niya. Kaya sa lahat ng pinsan ko, siya ang pinakagusto kong laging kasama. Nagkataon nga lang na talagang malayo kami sa isa't isa. Kaya bibihira ding mangyari yon. Nang papunta na kami sa peryahan, ay may sumalubong sa amin na isa ring binatilyo. Uy, Mulong! Tagal niyo naman no, pambihira naman kayo. Nilamok na ako rito eh. Oh, Benedict! Siya nga pala, papakilala ko sa itong pinsan ko. Taga Maynila to, si Leo. San? Ito ang tropa ko, si Benedict. Kumusta ka, Leo? Mabuti naman na nakapasyal ka sa amin dito sa Antipolo. Magtatagal ka ba dito? Baka mga 1 linggo lang. Naku, sayang. Kulang ang 1 linggo kung gusto mong puntahan lahat ng pwedeng puntahan dito sa lugar namin. Uy, tama na yan, Benedict. Tara na, baka naghihintay na yung mga chikas dun sa peryahan. At sabay-sabay na nga kami naglakad. Hindi nagtagal at narating na nga namin ang peryahan. Ngunit bago dumiretso sa loob, ay naisipan muna naming bumili ng chichirya at ng maiinom. Si Benedict na ang inutusan naming bumili, habang kami naman ni Mulong ay nakatayo lang sa gilid. Nasa ganun kaming sitwasyon nang bigla akong may mapansin. Mulong,
Tingnan mo yun. Ano? Ayun oh, yung matanda na parang taong grasa. Ah, yan nakaupo sa kabila. Oo, Naku, wag mong pansinin yan. Si Kateban yan. Naku, wag mo titingnan sa mata yan. Kapag nakipag-eye to eye ka dyan, lalapitan ka niyan, at Diyos ko kung ano-ano ikikwento sa'yo. ganun ba? Taga rito ba yan? Oo, matagal na dito yan. Ang bali-balita, may kaya daw yan si Kateban. Tapos nilayasan ng asawa niya. Ilang taong nawala dito yan. Kasi nga daw, kung saan-saang lupalop umabot. Kakahanap dun sa lumayas niyang asawa. Ganun ba? Kawawa naman pala. Naku, mas kawawa yan nung bumalik na dito. Halos wala na sa sarili. Lagi na lang nakatulala. Wala bang mga anak yan? Wala eh. Sila lang dalawang mag-asawa talaga. Kaya, yun, walang nag-aruga sa kanya nung ganun ang naging kalagayan niya. Hanggang sa, yan, naging ganyan na lang. Grabe naman. Hoy, mga tukmol! Ano pang tinutunganga nyo dyan? Nakabili na ako ng kakainin natin. Tara na, pasok na tayo sa loob! At nagtungo na nga kami sa loob ng peryahan. At hindi naman ako nagsisi sa naging desisyon namin na yon. Hindi ko na napansin kung naka1 o 2 oras kami. Sobra rin talaga kami nag-enjoy ng gabing yon. Lalo pa, at ilang beses din kaming nanalo sa larong color game. At nanalo rin kami ng ilang pinggan, baso at babasaging pitsil. Dahil mahusay pala si Mulong dun sa laro kung saan ihahagis mo yung ring sa mga nakatayong bote. Maya-maya pa, maganda tong naging resulta ng gabi natin ah. Oo nga eh, ang dami nating napanalunan. At higit sa lahat, etong simulong nakita ko kanina, may kausap na chick doon sa ilalim ng tsubibo. Napansin mo pala yon, Benedict. Si Carla yun, taga dun sa kabilang bayan. Pupunta daw sila ulit dito bukas at magsasama ng mga tropa niya. Bakit wala ba siyang kasama ngayon? Baka pwede naman pakilala sa akin yung kasama niya. Meron siyang kasama. Yung nanay niya. Gusto mo makilala? Ang bihira naman oh. Bukas na lang, doon na lang sa mga tropa niya. Yun ang nga sinasabi ko eh. Tumahimik ka na lang dyan. Palabas na sana kami ng peryahan. Mulong saglit. Nagijingle ako eh. Saan ba pwedeng umihi dito? Nandun, merong kasilyas dun sa may dulo. O sige, hintayin niyo ako ah. Medyo masalimuot yung peryahan. Kaya medyo nahirapan akong hanapin yung CR. Pero hindi rin naman nagtagal at natunton ko yon. Padiretso na sana ako doon nang meron akong mapansin. Parang may umiiyak. At hindi lang basta may umiiyak. Parang pinapagalitan siya. Sa kung anong kadahilanan, ay mas pinili kong hanapin yung pinanggagalingan ng ingay na naririnig ko. Teka, parang doon ang gagaling ah. Doon sa loob ng lona. Nilapitan ko yon upang lalo pang makapakinig. Panginoon, patawarin niyo po ako. Patawarin! Hapunan na. Pinakawalan niyo pa. Hindi ba't sinabi ko sa'yo? Nabantayan mo maigi. Opo, Panginoon. Binuntutan ko naman po. Pero, sadya maraming tao. Kung gusto po ninyo, hahanap na lang po ako ng iba. Hahanap ng iba? Iniinsulto mo ba ang panlasa ko? Alam naman ninyo na kapag may nakursunadahan ang aking pangamoy, kailangan ko yung makuha. O baka naman, gusto mong ikaw ang kursunadahin ko ngayong gabi? Wag po, Panginoon. Maawa po kayo. Matagal na po ako naninilbihan at tapat sa inyo. Bigyan niyo po ako ng pangalawa pang pagkakataon. Lumayas ka na! Ng mga sandaling yon, ay binalot ng kilabot ang buong katawan ko. Hindi ko maipaliwanag o mabigyan ng tamang konklusyon
ang mga narinig ko. Pero iisa lang ang naging desisyon ko noon. Umalis na kagad sa peryahan na yon. Sa sobrang pagmamadali ko, ay hindi ko na napansin na nasa harapan ko na pala sa Benedict. Uy, Leo! Saan ang punta mo? Benedict, andito pala kayo. Ano nangyari sa'yo, San? Bakit ang putla-putla ng mukha mo? Umihi ka lang, nagkaganyan ka na? Wala. Umalis na tayo, Mulong. Paalis naman na talaga tayo eh. Ngayon na. Umalis na tayo ngayon, Mulong. Okay, sige, relax lang. Tara. Dali-dali kami dumiretso sa abangan ng tricycle. Pero halos 2 minuto pa lang kaming nandun, ay nagre-reklamo na ako. San? Wala pa bang tricycle? Wala pa. Ay, baka doon sa may bandang kaliwa. Baka doon sila naikot. Gusto mo, puntaan natin doon? Hindi, sige, ako nang bahala. Pupunta ako ron. Samahan mo lang tong si Leo dito. Sige. At iniwan na nga kami ni Mulong. Habang nakatayo kami ni Benedict, ay meron ako napansin sa bandang kaliwa ko. Ang matandang si Kate Eban. Nakatingin sa loob ng peryahan. Napansin ko na tila meron itong binubulong. Sa kung anong kadahilanan, inatagpuan ko na lang ang sarili ko na humahakbang papalapit sa kanya. Doon nanlaki ang mga mata ko nang maulinigan ko ang sinasabi niya. Halimaw! Halimaw! Hindi ko maintindihan kung anong nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Pero isa lang ang sigurado ako. Ang tindi ng kabog ng dibdib ko. Ni halos hindi ko na napansin ang paghinto ng tricycle sa harapan ko. Uy, Leo! Sakay na! Oo, sige. Pagsakay ko sa tricycle, muli kong nilingon si Mang Teban. Doon ko napansin na nakatingin ito sa akin. At bagamat papalayo na kami at hindi ko na naririnig ang sinasabi niya, pero naiintindihan ko pa rin ang binibigkas ng kanyang bibig. Halimaw. Payapa naman kami nakauwing 3 nun. Pero hindi ako nakatulog. Hindi ko mabilang kung ilang beses ako nagpabaling-baling sa higaan ko. Itinatakpan ko na ang mukha ko ng unan. Nagbibilang na ako ng mga tumatalong tupa sa isipan ko, pero sadyang hindi talaga ako makatulog. Naglalaro sa isipan ko ang usapang narinig ko doon sa loob ng lona sa may peryahan. At higit sa lahat, ang mga binigkas ng matandang si Kate Eban. Halimaw! Kinaumagahan, Yun, sakto. Nakapagtimpla ka na pala ng kape. May mainit na tubig pa ba? Uy! Leo! Sabi ko may mainit na tubig pa ba? ha? Anong nangyayari sa'yo? Bakit tulala ka dyan? Wala. Napansin ko kagabi kapag ganyan. Nung pag-uwi natin, halos hindi ka na makausap. May problema ba? Wala. Teka. Iniisip mo ba yung pagbabalik eskwela mo? Mambira ka naman. Sa susunod na buwan pa yun. Huwag mo munang stressin ang sarili mo. Ay, sakto. Mamaya babalik tayo. Dun sa peryahan. Ano? Oo, di ba? Makikipagkita ulit ako kay Carla. O tapos may mga kasama siyang tropa na ipapakilala sa inyo. Pwede bang hindi na lang sumama? O kaya wag na tayong tumuloy, Mulong. Pambihira ka naman. Konting pitik-pitik na lang majujowa ako na yun eh. Tsaka ikaw rin. Baka pala rin ka dun sa isa sa mga magiging kasama niya mamaya. Basta pupunta tayo, okay? Okay, sige. Yun. Ay siya nga pala.
May pinabibiling pyesa si Papa dun sa bayan. Gusto mo ba sumama? Hindi. Dito na lang muna ako, San. Sige, o bahala. Pagkaalis ni Mulong, ay nagdesisyon akong tumambay sa labas ng bahay upang makapagpahangin. Napakaganda talaga ng lugar nila, pinsan. Mabilis makapagpakalma ng kalooban, ang katahimikan, at ang pagiging sariwa ng paligid. Pero mabilis palang mapuputol ang pagiging panatag ko nun. Sa may hindi kalayuan, napansin ko si Mang Teban. Naglalakad ito, papalapit doon sa bahay. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan ko, pero nagdesisyon ako magtago. Pumunta ako sa may bungkus ng halaman at doon ko siya pinagmasdan. Akala ko ay magiging tuloy-tuloy lang ang paglakad niya hanggang malagpasan niya ang bahay. Pero nagkamali ako. Pagtapat niya sa mismong harapan ng bahay na yon, ay huminto siya. Nakatitig siya sa may bintana na tila ba may hinahanap. Sa kung anong kadahilanan, alam ko na ako ang hinahanap ng matandang yon. Kahit kinakabahan ako ng mga sandaling yon, pinilit ko na hindi gumalaw at makagawa ng anumang ingay. Pumikit ako. Hindi ko alam kung gaano katagal ako nakapikit at nakasiksik doon sa ilalim ng mga halaman. Naramdaman ko na lang na may kumalabit sa balikat ko. Uy, Leo, ano ginagawa mo dyan? Tito, kayo pala. Mabilis akong lumingon sa labas ng bahay. Pero wala na ang matandang si Mang Teban. Sino bang hinahanap mo? Bakit nakasiksik ka dyan? Wala po, Tito. Mukhang may nakilala ka ng chick dito sa lugar namin ah. Dumaan na ba? Ganyan-ganyan kasi ako dati sa tita nyo. Tuwing dumaraan siya, hindi ko alam kung anong tago ang gagawin ko. Ganun ba nangyayari ngayon? Opo, ganun po. Ay siya, sige. Tumayo ka na dyan kung okay ka na. Baka kagating ka ng mga langgam dyan. Opo, Tito. Paakyat na sana si Tito Martin sa bahay. Pero hinabol ko siya. Tito. Saglit. Ano yon? May tatanong lang ho sana ako. O sige, halika. Dito tayo sa taas. O maupo ka. Ano itatanong mo? Tito. Meron pong matanda na gumagala-gala dito. Ang sabi sa akin ni Mulong, Teban daw po ang pangalan niya. Kilala niyo po ba yon? Si Kateban. Oo, kilala ko yon. Isa yon sa mga lehitimong taga rito. Medyo masaklap ang nangyari sa kanya. Iniwan daw kasi yon ng asawa niya. Yun ay ayon sa isang bersyon ng kwento. Meron naman nagsasabi na wala daw ang asawa niya. Ano hong ibig niyo sabihin? Dinukot, ganon? Parang gano'n na nga. Wala talagang may alam ng totoong nangyari. Pero ang sabi-sabi, bigla na lang daw nawala sa kalagitnaan ng gabi. Tapos hinanap niya at pagbalik niya rito, ganyan na siya. Parang gano'n na nga. Pero may mas malalim daw na dahilan kung bakit siya nagkaganyan. Ano pong ibig niyong sabihin? Ayon sa mga kwento, kung ano-ano raw ang pinagagawa ng matandang yan para mahanap ang asawa niya. Minsan may nakakakita na nagsisindi siya ng itim na kandila. Minsan nagpapadugo pa raw ng manok yan. Kumbaga pumasok na siya sa mga ganong klase ng bagay para lang makatulong na matunto niya ang asawa niya. At marami ang naniniwala na yun nga ang dahilan kung bakit siya nabaliw. Meron siya mga orasyon na ginagamit na hindi kinaya ng isipan niya. Pero alam mo,
mayroong nakakamangha sa matandang yan. Ano pong nakakamangha sa kanya? Hindi namin alam kung may kinalaman yun dun sa mga pinagagagawa niya noon. Pero alam mo ba, yan ang pinakapag-asa namin dito. Pag-asa? Oo, yung bang parang sa TV, yung magsasabi kung kailan uulan, kailan darating yung bagyo. Ah, weather forecast po. Oo, yun na nga. Yan ang taga-weather forecast namin dito. Kahit mga ilang araw pa bago umulan o bumagyo, nasasabi niya nang paparating ang mga yon. Talaga po? Oo, pati nga yung lindol na naganap dito nung nakaraang taon. 3 araw bago mangyari yung lindol, nag-ikot-ikot na siya rito at sinabi niya may paparating na lindol. Ganun po ba? Nakakamangha nga po. Kaya naman sa sobrang tuwa ng mga tao rito, kada mapapatapat sa mga bahay-bahayan at oras na ng tanghalian o hapunan, binibigyan ng pagkain yan. Saan ho siya nakatira ngayon? Yung dating bahay niyan, nasira na sa sobrang luma. Kaya doon yan nakikitulog sa barangay. Ah, ganun po ba? Oh, may tanong ka pa ba? Pupunta kasi ako doon sa talyer. Ay, wala na po. Salamat po. Wala yon. Pahinga ka lang dito ha. Parating na yung simulong. Hintayin mo na lang. Sige po, Tito. Sige, mauna na ako. Para hindi na lalong kumulo pa ang isipan ko, ay pinilit ko na lang matulog ng hapong yon. Bandang 7:00 ng gabi, nang maramdaman kong ginigising ako ng pinsan kong simulong. Uy, Leo! Ano ba? Bangon na dyan! Bakit ba? Ano bang meron? Di ba babalik tayo sa peryahan? Ha? Bakit ba tayo babalik pa dun? Magkikita nga kami ni Carla ngayon. 8:00 ang usapan namin. Baka mamaya, pag hindi tayo nakarating doon ng sakto sa oras, mainip yun. Lumayas. Ako, mauunsyami pa yung love life ko. At love life mo din kung sakasakali. Kaya dalian mo na. Pwede bang maiwan na lang ako dito, Mulong? Hindi pwede. Sige na, bumangon ka na dyan. Dahil hindi ko nga mapigilan si Mulong, wala na ako nagawa. Sumama na rin ako sa kanya. Paglabas namin ng bahay, ay nandun na sa Benedict. Nakasakay na sa may tricycle. Hoy! Ano? Dalian nyo na! Kanina pa kami naghihintay dito. Oo, nandyan na. Ano san? Bilis, sakay na. At pumunta na nga kami sa peryahan. Binabagabag pa rin ang kalooban ko noon. Kaya pagdating namin doon, San? Pwede bang dito muna ako sa labas? Ha? Anong gagawin mo dito sa labas? Wala. Hindi ko pa kasi feel na pumasok sa loob ng peryahan eh. Ako talaga oh. O sige, papasok na ako ron. Baka nandun na si Carla. Ikaw, Benedict? Samahan ko muna si Leo dito. O sige, bahala kayo. Kita-kita na lang tayo doon sa loob ha. Pag alis ng pinsan ko, ay umupo muna ako sa may bangketa. Sumunod naman sa akin si Benedict. Tahimik na ako nakaupo ron. Si Benedict, siguro para hindi siya mainip, ay sinimulang makipagkwentuhan sa akin. Leo, di ka ba nag-i-enjoy dito sa peryahan? Nag-i-enjoy naman. O ba't ayaw mo pang pumasok? Hindi ko pa kasi talaga feel eh. Ikaw, baka gusto mo nang pumasok. Pasensya ka na. Kung medyo gigil kami ng pinsan mo na magperya. Palibasa kasi, ngayon lang nagkaroon ng ganito kalaking peryahan dito. Kadalasan mga maliliit lang ang mga peryahan dumadayo dito sa lugar namin eh. Tumango lamang ako bilang tugon sa mga sinasabi ni Benedict. Leo, okay lang ba kung papasok muna ako sa loob? Kating-kating na ako mag-color game eh. Malay mo, bit-bit pa natin yung swerte mula kagabi. Sige, Benedict. Punta ka na sa loob. Okay ka lang ba dito mag-isa? Oo, okay lang ako. Sige.
Basta pag nakita kayo ni Mulong, sabihin mo nandun lang ako sa color game, ha? Okay, sige. Good luck, pare. Salamat. Pasok na ako. Pag alis ni Benedict, muling nanariwa sa isipan ko ang mga pangyayari nung nakaraang gabi. Hindi ko maiwasang mangilabot sa narinig kong usapan doon sa loob ng lona. Lalo pa kung biglang sisiksik sa isipan ko ang mga sinabi ng matandang si Kateban. Halimaw! Alam kong sa kaloob-looban ng isipan ko, nandun yung takot. Pero sa kabilang bahagi nito, ay hindi ko rin mapigilan na matawa sa sarili ko. Bakit ako matatakot? Ano ba ang dapat kong ikatakot? Una't higit sa lahat, baliw ang matandang si Mang Teban. Kung ano man ang sabihin niya, malamang ay dala lamang ng magulo niyang isipan. Pero habang pinipilit kong isiksik yon sa isipan ko, hindi ko maiwasan na lalong kumabog ang aking dibdib. Maya-maya pa, dumating na ang pinsan kong si Mulong. Napansin kong tahimik ito. Umupo siya sa tabi ko at banaag ko sa mukha niya na malungkot siya. Oh, ano nangyari sa'yo? Ay, bad trip. Wala si Carla eh. Ano? Wala doon. Kanina pa ako naghihintay doon sa ilalim ng tsubibo. Usapan namin eh. Doon kami magkikita ngayon. Eh halos 1 oras nang nakalipas, wala pa rin siya eh. Ganun ba? Eh baka naman nagkaroon lang ng problema sa kanila. Hindi siya pinayagan or something. Di ko alam, basta dismayado ako. Eh teka, asa si Benedict? Pagkaalis mo, sumunod din kaagad eh. Magko-color game daw siya. Ayun. Alam mo yan si Benedict, may pagkasugarol talaga yan. Paalang araw, matutulad yan sa tatay niya sa bungero eh. Halika, puntahan natin. Pagtayo ni Mulong, nakita niya nakaupo pa rin ako. O ano? Ayaw mo pa rin ba pumasok? Ano ba nangyayari sa'yo? Halika na! O sige. At pumasok na nga kami sa loob ng peryahan. Pagdating namin doon sa pwesto ng color game, Asan yung taong yun? Sigurado ka bang sinabi niya na dito siya pupunta? oo, sabi niya nga eh, baka raw bit-bit pa natin yung swerte natin noong isang gabi. Kaya maglalaro siya ulit. Uy, ba't wala rito? Mag-ikot tayo. Doon ka sa kanan, dito ako sa kaliwa. Teka lang Mulong. Pwede bang magkasama na lang nating hanapin si Benedict? Ha? Bakit? Teka, natatakot ka ba? Anong kakatakutan mo dito sa perya? Peryahan nga to. Siguro takot ka sa payaso, no? Ano ba pinagsasabi mo? Hindi, para lang at least dalawa tayo naghahanap. Tapos magkasama. Ang labo mong kausap, San. Siya, sige na nga. Dito tayo, halika na. At hinanap na nga namin si Benedict. Nakailang pag-ikot kami doon sa peryahan. Hanggang sa mapagod na lang kami, ay hindi namin nahanap ang kaibigan ni Mulong. Ang bihira, saan kaya nagpunta yun? Alam ko na. Balik tayo dun sa color game, baka nandun yun. Pagdating namin doon sa pwesto ng color game, wala pa rin dito San eh. Oo nga eh. Teka, yun oh. May napansin si Mulong sa hindi kalayuan. Mabilis nitong pinuntahan ang kanya nakita. Yumuko at dinampot ito. Pagbalik nito sa akin, Tingnan mo, Leo. Sombrero ni Benedict to.
Oo nga no. Eh, asan siya? Teka, patayin nga ulit niyan. Kamukha nga ng sombrero niya. Pero sigurado ba tayong kanya talaga to? Kanya yan. Siya lang may ganyan sombrero dito. O inasan siya? Sandali. Mag-iisip ako. Alam ko na. Siguro, nanalo yun. Malaki na panalunan. Kaya nagmamadaling umuwi bago pa siya mabawian. Inandun lang naman ako sa entrahe ng peryahan ah. Bakit hindi niya ako dinaanan? Eh, alam mo na, baka sa sobrang excited, hindi kanya na naalala. Sumibat ng mag-isa. Posible. Ayun. O sige, uwi na lang tayo. Wala rin naman si Carla dito. Bad trip na ako. Tulog na natin to. Okay. At nilisan na nga namin ang peryahan. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal kaming dalawa ni Mulong, ay dumating si Tito Martin. Oh, tinanghali kayong gising ah. Opo pa, pasensya na. Napasarap ang tulog eh. Siya nga pala, kasama niyo ba si Benedict kagabi? Opo, Tito. Bakit po? Mangyari kasi, dumaan dito yung nanay niya kanina. Hinahanap siya. Hindi daw siya umuwi kagabi. Nagkatinginan kaming magpinsan. Tinatanong ng nanay niya kung dito ba daw nakitulog yung kaibigang mong yun, Mulong. Nagkahiwa-hiwalay na nga po kami kagabi pa. Ang alam nga po namin, una siyang umuwi kaysa sa amin. Hinahanap pa nga namin eh. Di ba, Leo? Opo. Ganun ba? O sige. Kung may mabalitaan kayo, sabihan niyo lang ako. Sinundan ko ng tingin ng tito ko sa paglabas nito ng bahay. Doon na hindi ko sinasadyang mahagip ng aking paningin ang matandang si Kateban na nakatayo sa tapat ng bahay. At hindi ako maaaring magkamali. Nakatitig siya sa akin. Napansin ko rin na tila may sinasabi ito. Pero hindi ko marinig dahil nga malayo siya. Saglit ako lumingon pabalik kay Mulong. San? Si Kateban nasa labas, tingnan mo. Pagtingin namin, ay wala na ang matanda. Anong sinasabi mo? Wala naman si matandang Teban dyan eh. Ikaw talaga kung ano-anong nakikita mo. Baka gutom ka pa. O ito, tirahin mo na tong huling pandesal na to. Hinahapunan ay balisa pa rin ako kung ano-ano ang naglalaro sa isipan ko. Kaya napagdesisyonan ko. Nagisingin ang natutulog kong pinsan na si Mulong. Mulong! Uy! Saan? Gising! Oh, bakit? Yung tungkol kay Benedict. Anong tungkol kay Benedict? Basta, bumalik tayo doon sa peryahan mamaya. Bakit? Ano pa pinagsasabi mo, Leo? Pakiramdam ko kasi, may kinalaman yung peryahan sa pagkawala ni Benedict. Tumitig sa akin si Mulong na tila naguguluhan. Dinampian niya ng palad ang noo ko. Wala ka namang lagnat. Sige, pagbibigyan ko yung trip mo. At nagkasundo na nga kami na pumunta ng peryahan ng gabing yon. Kinagabihan, pagdating namin doon, agad ko siyang niyaya. Doon sa lugar kung saan narinig ko ang usapan ng isang gabi. Dito tayo. Anong ginagawa natin dito? Dito ko narinig yun. Yung sinasabi ko sa'yo na yung lalaki, parang pinapagalitan niya yung kausap niya na halos umiiyak at nagmamakaawa sa kanya. Dito yung sinasabi mo na parang may bibiktimahin sila na nakawala. Oo, dito yun. Medyo naguguluhan pa rin ako sa sinasabi mo, San. Pero sige, bahala ka. Dahan-dahan pa kaming lumapit dun sa lona. Ang hindi namin alam ay may nakasunod na pala sa amin.
Nagulat na lang kami nang dalawang lalaki ang humawak sa mga balikat namin. Oy, mga bubuit! Anong ginagawa nyo rito, ha? Eksakto to. Tsak na gutom na si amo. Anong gagawin niyo sa amin? Huwag na kayong pumalagpa. Tara, tumayo kayo dyan! Sumama kayo sa amin! Wala kami nagawa ni Mulong noon. Pakaladkad kaming pinasok doon sa loob ng lona. Pagpasok namin, sumalubong kaagad sa amin ang malakas na amoy. Malansa at nakakaduwal na amoy. May kalakihan ng lona na yon. At sa loob, ang tanging gamit lamang ay isang malaking lamesa at isang malaking kahoy na upuan. At doon sa upuan na yon, doon ko nakilala ang nagmamay-ari ng nakakakilabot na tinig na narinig ko nung isang gabi. Ang lalaki na kung tawagin nila ay Panginoon. Itinali kami ng dalawang lalaking nagpasok sa amin at pinaluhod sa harap ng lalaking yon. Kitang-kita ko ang takot sa mga mata ng pinsang ko. At ganun din naman ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Pero pareho namin pinili na huwag magsalita. Dahan-dahang tumayo yung lalaki sa may upuan. Pumunta ito sa likuran namin. Yumuko. At tila inamoy kaming dalawa. Tamang-tama. Ganito ang mga gusto ko. Pagkawi ka nun, ay muli siyang bumalik sa kanyang upuan. Muli itong suminghot na tila may inaamoy. Ikaw nga. Sabay turo nito sa akin. Ikaw nga yung naamoy ko nung isang gabi. Sabi ko na nga ba babalik ka rin dito. Sabay baling nito sa dalawang lalaking nagpasok sa amin dun sa lona. Kayo! Maghintay kayo doon sa labas! Opo, Panginoon! Magkasabay na tugon ng dalawang lalaki. Paglabas nila, ay muli kaming binalingan ng lalaking kinikilala nilang pinuno. Tumitig ito sa amin at nakita kong unti-unti itong nagbago ng anyo. Lumaki ang mga bilog na mata nito. Ang itim sa gitna ng kanyang mata ay lumiit na halos gatuldok na lamang. Bigla rin ako napatingin sa mga braso niya dahil nakita ko na unti-unti itong humaba. Narinig ko pa ang paglagatukan ng mga buto nang mangyari yon. Kasunod nun ay humapa din ang kanyang mga kuko. Narinig ko ang pag-angil ng lalaki. At dahil doon ay muli ako napatingin sa kanyang muka. Doon ko nakita na ang bibig niya ay naging mas malaki na kaysa sa karaniwan. At ang kabuuan nito ay nababalot ng matatalim na pangil. At marahil sa sobrang takot ay hindi na mapigilan pa ng pinsan ko na magsalita. Leo! Ano itong pinasok natin? Ano yan? Sa totoo lang ng mga sandaling yon, hindi ko alam kung ano isasagot sa pinsan ko. Doon biglang tumayo ang lalaking nasa aming harapan. Gusto mong malaman kung ano itong nangyari sa inyo? Hayaan mong sagutin ko ang iyong katanungan. Kayong dalawa ay naging hapunan ko. Doon ay nagtingin ang kaming dalawa ni Mulong. Banaag sa mga mata namin ng takot. Siguro sa mga sandaling to ay alam nyo na kung ano ako. Sa isipan ko ng mga sandaling yon, ay nagsusumigaw ang salita na siyang tutugma sa kung anong klaseng nilalang ang nasa aming harapan. Pero tila wala na akong lakas para banggitin pa yun. Doon nagsalita si Mulong. Aswang? Aswang ka?
Mahusay. Sige, ano pang naglalaro sa isipan niyo ngayon? Doon ay nagkaroon na ako ng sapat na loob para makapagsalita. Aswang ka. At ginagamit mo tong peryahan para makapambiktima. At ang mga tauhan dito ay mga alipin mo. At sila ang mga kumukuha ng mga bibiktimahin mo. Tama ba? Magaling. Ngayon, alam niyo ba kung bakit ko kayo tinatanong ng ganito? Hindi. Bakit nga ba? Alam niyo ba na mas masarap kainin ang laman na balot ng takot? Mas malinamnaman dugo at laman loob ng mga taong namatay na puno ng takot. Kaya sa ngayon, hahayaan ko muna kayong mabalot nun. Ibigyan ko kayo ng ilang sandali para sumiksik sa utak ninyo ang inyong magiging kamatayan. Pagkawi ka nun, ay lumabas ang lalaki sa lona. Doon ay hindi na namin mapigilan ang pinsang ko na sumabog ang takot na aming nararamdaman ng mga sandaling yun. Leo, ano tong nangyari sa atin? Ayaw ko pag umatay. Saan? Sorry, hindi ko alam na ganito mangyayari. Di bale, makakalis tayo rito. Paano? Taling-tali tayo. Anong gagawin natin? Nasa ganun kaming sitwasyon na bigla naming maramdaman na merong nakatayo sa aming likuran. Huwag kayo alala. Ako bahala. Nasa likod namin ang matandang si Kateban. Naramdaman na lang namin na kinakalas niya ang tali na nakagapo sa amin ni Mulong. Gusto kong umiyak sa tuwa ng mga sandaling yon. Nang matanggal na ang tali sa mga kamay namin, ay humarap ako kay Kateban. Ano pong ginagawa ninyo dito? Ngunit bago tumugon, ay dinikit niya ang isa niyang daliri sa bibig ko. Shhh! Huwag ingay! Halimaw! Naintindihan namin ni Mulong ang gusto niya sabihin, na huwag kami mag-ingay, kaya sabay na lang kaming tumango. Maya-maya pa, ay nakita naming payuko itong nagpunta sa isang sulok ng lona. Pagdating doon, ay kinawayan kami nito, na tila ba pinalalapit kaming dalawa. Dali-dali naman kaming lumapit ni Mulong, at doon namin napansin ang malaking hiwa sa lona. Doon pala pumasok si Kateban. At doon din kami lalabas ngayon. Paglabas namin doon, ay tatakbo na sana kami papunta sa exit ng peryahan nang biglang humarang sa harapan namin si Kateban. Huwag dyan! Dami tao! Dami tao, halimaw! Sabay turo nito sa bandang likuran ng peryahan. Sa bahaging yon, ay merong bakod na hanggang balikat. Ang likod nun ay ang bukid na bahagi ng Antipolo. Naintindihan namin ang gusto mangyari ni Kateban. Kaya wala na kami sinayang na pagkakataon at sabay-sabay kaming tumakbo papunta doon. Nagtulong-tulong kaming tatlo upang makasampa at makatawid sa bakod na yon. Eksaktong pagbaba naming tatlo sa kabilang bahagi ng bakod ay narinig namin na nakakakilabot na sigaw. Alam namin na nalaman na ng aswang na nakawala kami. Mabilis kaming nagtatakbo. Hindi na namin pinansin ang mga talahib at ang mga batong nadadaanan namin. Ilang beses kaming nadapa, ngunit mabilis kaming tumatayo upang makapagpatuloy sa aming pagtakbo. Hindi na namin namalayan pa kung gaano kalayo ang tinakbo namin. Mamaya pa ay naisipan namin huminto. Saglit lang. Sakit na ng mga paa ko. Oo nga, ako din. Si Kateban. Bilib din ako sa'yo, Kateban.
Kahit sa ganyang edad mo, nakasabay ka pa sa takbuhan sa amin. Tila may sasabihin pa sana ang matanda. Ngunit bigla itong natigilan. At napansin naming nilaki ang mga mata niya. Ang halimaw! Sabay turo nito sa kaliwang bahagi ng bukid. Doon namin napansin ang aswang. Dahan-dahan itong naglalakad papalapit sa aming tatlo. Akala ninyo, matatakasan niyo ako? Naramdaman ko na biglang kumapit sa braso ko ng mahigpit si Mulong. Insan, anong gagawin natin? Di ko alam. Di ko alam. Biglang tumayo sa harapan namin si Kateban. Umarap siya sa aming dalawa. Sabay sabing, Huwag kayo alala. Ako bahala sa halimaw. Ako laban. Kayo, takbo. Ha? Takbo! tila hindi na hinintay pa ni Kateban ang aming tugon. Hinarap niya ang halimaw. At sa may bandang likuran nito, ay binunot niya ang isang punyal. Dahan-dahan itong naglakad pa sa lubong sa papalapit na aswang. Ikaw, tagal na kita hanap. Diyan sa iyong perya, nawala aking asawa. Ikaw, ang kumuha sa kanya. 20 taon na nakakaraan mula na mapadpad dito ang aking peryahan. Pero pasensya na ako madidismaya katanda. Dahil hindi ko maalala ang asawa mo. Maaring isa nga siya sa mga naging hapunan ko ng mga panahong yon. Ngayon, sa tingin mo ba, may magagawa ka? Doon ay nakita ko na imbis na tumugon ng matandang si Kateban, ay inilapit niya ang hawak niyang punyal sa kanyang bibig. Napansin ko na tila may ibinubulong ito. Doon biglang nagsalita ang pinsang kong si Mulong. Nag-uorasyon ata si Kateban. Orasyon? Oo, hindi ba't diyan nga raw nabaliw yan sa dami ng orasyon na kanyang inaaral? Eksaktong pagkasabi ni Mulong noon, ay lumingon sa amin si Kateban. Wala akong narinig sa kanya sinabi, pero nabasa ko ang binanggit ng kanyang mga labi. Takbo. At yun ay pinarating ko kay Mulong. San? Tumakbo na daw tayo. Pero paano si Kateban? Pinapatakbo niya na tayo. Tara na! At mabilis na nga kaming tumakbo. Sa bawat naming hakbang, ay naririnig namin na matinding labanan na nagaganap sa aming likuran. Paminsan ay naririnig namin ang palahaw ng aswang na tila ito ay nasaktan. Ngunit paminsan naman ay ang sigaw ni Kateban na tila ba nagtamo ito ng matinding tama. Kahit medyo nakalayo na kami, ay naririnig pa rin namin ang lakas ng kanilang mga sigaw. Bigla kaming napahinto ng isang malakas na palahaw ang aming narinig. Biglang katahimikan. Leo, si Kateban, babalikan ba natin? Hindi. Sinakripisyo niya yung buhay niya para makatakas tayo. Huwag nating sayangin yun. Sige na nga, tara! At pinagpatuloy na namin ang pagtakbo. Malayo-layo rin ang inikot namin para makabalik kami sa barangay nila Mulong. Pagdating namin sa bahay, ay dire-diretso kami kagad sa kwarto. Ilang sandali kami nakaupo at hindi nagkikibuan. Hindi na namin namalayan ang paglipas ng oras. Sa katunayan, marahil sa sobrang pagod, ay nakatulog kaming nakaupo at nakasandal sa pader. Kinaumagahan, nagising na lang kami sa pagkatok ni Tito Martin.
Sabay kami napabangon ng pinsan ko. Pero bago pa kami tuluyang lumabas ng kwarto, ay saglit kami nagkatingin ng dalawa. At tila nag-usap ang aming mga mata. Tila nagkakasundo na wag na namin pang pag-usapan ang nangyari kagabi. Paglabas namin. Magalmusal na kayo. Nanghali na naman kayong dalawa. Kakaperya nyo yan eh. Siya nga pala. Wala na yung peryahan ah. Ano po, Tito? Yung peryahan na pinupuntahan nyo. Bigla na lang nag-alsa balutan kanina. Umalis na daw. Ang pagkakaalam ko, hanggang sa 1 linggo pa dapat yun eh. Sa kung anong kadahilanan, bigla na lang nagdesisyon na umalis. May balita po ba kayo kung bakit? Aba malay ko. Hindi naman siguro dahil sa nalulugi. Eh, ang dami laging tao ron eh. Ganun po ba? Oo. At ang balita ko, doon daw ata prepesto sa San Roque, doon sa kabilang bayan. At muli kami nagkatinginan ni Mulong. Siya sige. Pupunta muna ako rin sa talyer. Mulong, sumunod ka doon mamaya. May papagawa ako sa'yo, ha? Opo. Ikaw, Leo. Gusto mo na rin sumama para malibang ka. Lalo pat ngayon wala na yung peryahan. Opo. Sige po. Pagkaalis ng papa ni Mulong. Minsan, totoo ba yung narinig natin? Lilipat lang sa kabilang bayan yung bangungot na peryahan na yun? Hindi nakasagot si Mulong. Bagkus ay napahawak na lamang ito sa kanyang batok. Na tila ba, biglang sumama ang pakiramdam. Minsan, dapat ba nating warningan yung mga tao dun sa kabilang bayan? Uy, sumagot ka naman. Ano sa tingin mo? Hindi ko alam saan. Hindi ko talaga alam. Sa mga sandaling to ni Alo sa ayaw kong lumabas ng bahay. Matindi yung nangyari sa atin, Leo. Yun na nga ang sinasabi ko, Mulong. Paano kung may mabiktima rin sila doon sa kabilang bayan? Hindi talaga eh. Ewan ko. Paala na. Nasa ganun kami pagdidiskusyon nang biglang may mahagip ang aking paningin sa gilid ng aking mga mata. Nagulat ako at bigla ako napakapit sa braso ng pinsan ko. Mulong! Mulong! Ano? Tingnan mo sa labas. Si Kateban. Ang matandang si Kateban, nakatayo sa kabilang bahagi ng kalye. Nakangiti ito. Maya-maya pa ay naglakad ito papalapit sa bahay. Nang mga ilang dipa na lang ang layo nito, ay sinenyasan kami nitong lumapit sa kanya. Bagamat nagulat kami sa pangyayaring ito, ay nagdesisyon pa rin kaming puntahan ang matandang si Kateban. Paglapit namin sa kanya, doon ko napansin na meron na tong ilang sugat sa katawan, sa mga braso at maging sa pisngi nito. Pero wala naman atang malalim na sugat. Kateban, ano po nangyari? Kumusta po kayo? Bago sumagot, ay nagsilay muna ito ng isang matamis na ngiti. Sabay sabing, "Wala na, Halimaw. Patay na." Sabay kaming napahinga ng malalim ni Mulong nang marinig namin yon. Tila ang mabigat na bato na nakadagan sa aming dibdib ay biglang nawala. Ganun po ba, Kateban? Mabuti po kung ganun. Isa na ho ang punta ninyo. Bakit parang nakabihis kayo na maayos ngayon? Aalis ako. Bakit po kayo aalis? Hanap ako iba, Halimaw. Natulala kami sa sinabi ng matanda. Sige, paalam. Wala na kaming nagawa, kundi tanawin na lang ang papalayong matanda.
20 taon na nakakalipas nang maranasan ko ang bangungot na yon. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapasok sa mga peryahan. Kayo, may kwentong aswang ba kayo?